Paano mag full wave ng Honda TMX 155 mga kalikot? So hindi na bago yung mga ganitong video tutorial. Yan, hindi na bago yung pag-full wave ng Honda TMX 155. Marami nang mga gumagawa nito at marami nang mga video tutorial regarding sa pag-full wave ng Honda TMX 155. Okay? So may mga video tutorial na rin ako nito, nga lamang may mga nagre-request pa rin. Siguro mga bagong followers natin. Kaya gawan na lang din natin ng isang video tutorial. So meron tayo rito, itong stator ng ating TMX 155. So kailangan natin ng full wave regulator rectifier para may convert natin into full wave. So ang TMX 155 nga kasi 'di ba, meron siyang half wave na regulator rectifier. So kailangan natin ng full wave regulator rectifier which is 5 wire. Okay? Yung may black wire ang kailangan natin. So yan, may harness tayo. Harness ng TMX 155. So para may full wave natin yung ating Honda TMX 155 at iba pang mga motor na half wave, may binabago lang tayo sa stator. Okay? May babaguhin tayo dyan. Yung pagkakakoneksyon. Okay? Kumbaga, puplutin natin yung ground niya. Okay? So, paano modified? Paano gawin full wave yung stator ng ating TMX 155? May video na ako nito. Ito, panoorin nyo na lang. So mga kalikot, imomodify na natin itong stator ng Honda TMX 155. Yung i-convert natin into full wave. Okay? So half wave to mga kalikot. So may magsasabi na naman na wala raw half wave, wala raw full wave sa mga stator. Okay? So bahala na kayo kung ano yung gusto yung paniwalaan. So ang half wave kasi stator, yan, tulad ng sa Honda TMX 155 is nahahati sa dalawang bagay, which is lighting coil tsaka charging coil. So itong yellow na to is nagsisilbing lighting coil. Main supply yung nagpapailaw sa headlight ng Honda TMX 155. So itong pink naman, ito yung charging coil, yung charge sa ating battery. Okay, so pag-iisahin na lang natin yung mga kalikot. So pagka na-modify na natin yan, itong buong magnetic coil na to is magsisilbing charging coil na mga kalikot. Okay, so napakasimple lang naman, na-modify ito, full wave ito mga kalikot. So itong yellow, so kakat natin yan, tatanggalin natin sa pagkakahinang dyan. Okay, tapos dito, itong green wire na to, may kasamang magnetic coil yan. Ayan o, yung nasa baba. Yung tatanggal natin, yung magnetic coil na yun, then iduduktong natin dito sa yellow wire na to. Okay? So, yan, gagamit tayo ng, may panghinang na tayo. Tatanggalin muna natin ito mga kalikot. Okay, tapos, duduktong na natin, hinang natin. Tanggalin muna natin itong yellow wire. Ayan, natanggal natin. So, yan, sa mga gusto ano to, mga nagdi-DIY, mga naghihinang, yan o, bumili ako ng panghinang, soldering gun. Inko, napakagandang klase mga kalikot. Inko, baka naman, nakakarami na ako sa inyo. Yan. Inko, 100 watts. So, napakaganda, napakasulit panghinang. Okay. So, tatanggalin din natin to. Hindi natin matanggal yung magnetic eh. Isama natin itong green, tapos ibabalik na lang ulit natin yung green. Tapos na yung so yan, natanggal na yung magnetic wire nito. Yan. Ito magnetic wire na to, yung tinanggal natin dito, yung kasama ng green, ito yung idutuktong natin dito sa yellow wire. Okay, tapos itong green, babalik natin dito. Pag ganyan. Ground wire to mga kalikot. Yan. So ang magiging silbi lang itong ground wire na to mga kalikot para sa pulser. Ayan o. Okay. So balik lang natin. Balik lang. So yan, balik natin yung green dito sa dati niyang pagkakahinang. Tapos ang gagawin naman natin is itong magnetic wire na to. Yan, tinanggal natin dito. Duduktan natin dito sa yellow wire. Okay? Ihinang din natin yan mga kalikot.
So mga kalikot, naituktong natin yung yellow wire dito sa magnetic coil na galing dito sa green na to. So ganoon lang mga kalikot, naka full wave na yan. Okay? So check natin. So mas maganda sana i-check kung nakakabit na to sa makina. Pero pwede naman din natin i-check yan na sa pamagitan lang yan. Gagamit lang tayo ng test light tsaka battery. Okay? Gamit lang tayo mga kalikot ang battery tsaka test light para ma-check natin kung successful yung ginawa natin na pagpo-full wave. Tanggalin natin sa pagkakasakit tong yellow wire. Yan. Okay. So, ang gagawin lang natin, i-clip natin yung test light sa negative or kahit positive. Pwede. Tapos, tong yellow wire, lagay natin dito sa isang terminal ng battery. Yan. Tapos, check natin sa may body ground kung meron pa siyang connection. Yan, wala na. Okay? Hindi na siya ilaw. Okay. So, check natin. Yung pink, siyempre ilaw na yan kasi karugtong na niya mga kalikot. Magiging karugtong na ng tong yellow wire, itong pink wire. Yan o. O, yun. Yan. Ito yung pink niya. Yan o. Check ulit natin dito sa may socket. Tanggalin din natin yung pink. Yan. Pink. So, iilaw lang ating test light dulo sa dulo ng ating pink tsaka yellow. Yan. Tapos yung pink, try din natin yung pink wire. Ilagay natin sa may positive ating battery. Yan. So, dapat hindi rin iilaw yung ating test light kapag nag-body ground check tayo. Yan o. Hindi siya dapat iilaw. So, kung umilaw yan mga kalikot, pag gantong check natin, umilaw sa body ground, ibig sabihin may connection yung pink sa body ground. Kaso wala o, di ba? Ibig sabihin, goods yung ginawa natin pag-full wave. So, after natin ma-modified, yan, yung stator, yan, nabago na natin yung polarity niya, yung pagkaka-connection ng bawat magnetic coil. So, after natin ma-full wave yan, mga kalikot, ibalik natin yung pagkaka-sakit, yung pagkaka-connection niya. Yan, so may mga sakit connector, ibalik natin. Yan, and then, dako tayo sa kanyang regulator rectifier. So, ito yung sakit ng regulator rectifier. Yan, which is meron nga siyang half wave na regulator rectifier. Sa mga Honda TMX 155, color black. Yan, black yung ganito, yung lagay ng sakit. Pero parehas lang naman to na half wave. Okay, magkaiba lang yung polarity nito. Pero color black yung lagay ng sakit ng mga Honda TMX 155. So, tanggalin lang natin. Yan yung regulator rectifier na to half wave dahil nga papalitan natin siya ng full wave regulator. So, dito, meron siyang red, white, yellow, tsaka green. Okay, so pwede natin putulin yan. Yan kasi nga ipupull wave natin. So, ang gagawin lang natin is red to red. Red ng regulator. Tapos red dito. Sa may socket. Yung pinutulan natin, okay? Tapos green. Green to green. Yan. Tapos yellow to yellow. Yan. Tapos pink to white. Itong yellow tsaka pink kahit baliktaran naman yan, nakakalikot, walang problema. Okay. Ulitin lang natin. Green to green. Green to green. Okay. Tapos red to red. Red ng regulator. Red dito. Tapos itong pink tsaka yellow dito sa yellow tsaka white. Okay. Itong black wire sa natin kakabit or i-connect sa accessories wire ng ating wire harness. Okay. Which is ang accessories wire ng mga Honda TMX 155 is color black. Black din ito, din sa color black din. So maghanap lang tayo ng color black wire. Pwede rito, sakit ng flash relay. Ito black wire. Pwede ka mag-splice dyan. Dito natin i-connect yung black wire. Or pwede sa may ignition switch. Yung color black doon. Okay. So, gano'n na mga kalikot, mag full wave na Honda TMX 155. So, full wave na yung mga kalikot. So,
Kapag stock pa yung headlight, yan, yung headlight ng TMS 155, so naka-stator drive pa yan. Okay, ang gagawin lang natin dito sa gawing compole ng ating headlight sa may wire dito, ito yun, itong yellow wire na to, yan, tatanggalin lang natin sa pagka-connect. Okay, sa handle switch, ito, switch ng headlight. Tatanggalin lang to, so di-disable natin yan kasi nga mawala na ng connection ito sa may ating stator. Okay, so kailangan nating battery operated yung headlight. So pagtanggal natin yan, tapos kukuha na tayo ng pinaka main supply ng headlight natin sa accessories wire dito rin sa color block. Yan, itong block na to. Yan, so yung pinagtanggal natin dito, diba, yung sa may papuntang switch, sa may headlight switch natin, yung karugtong nito, dito natin i-connect sa ating black wire, accessories wire. So magiging battery operated na yung headlight ng ating TMS 155. So ganoon lang mga kalikot, mag full wave ng Honda TMS 155. Para sa po sa mga nag-request, ito na po yung request nyo, nagawa natin ng video tutorial. So yun lang mga kalikot, muli maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Yun, thank you, God bless.